Kawalan ng pambayad sa cloud server space ang itinuturong dahilan ng Department of Information and Communications Technology o DICT kaya't napilitan silang mag-disable ng 12 digital systems ng pamahalaan. Paliwanag ng DICT, bukod sa Digital National ID, mayroon pa silang minamantini na 28 platforms na nakakarga sa iisang cloud services. Dahil sa pagdami ng gumagamit nito, kailangan nilang magdagdag ng space na hindi na nila nagawa dahil sa kawalan ng pondo. No, is that because wala kayong pambayad ng cloud, ng cloud server space? Opo, yun po yung reality po, Mr. Chair. So, how much money are we talking about na nagkulang kayo, na hindi nyo mabayaran yung mas mataas na subscription level? Na-request na po namin ito, Mr. Chair. Ang nangyari po, may budget pong binigay, Mr. Okay. Chair. Around 500 million po para mahiwalay po ang Digital National ID. Gaa po ito ng 2025 pa. Oh. Kasi na-expect na po namin po yung surge ng gamit po. Hindi po na-release po yung pong 2025 po sa amin dahil po ang one of the reason that time is hindi kasi na-hit po yung BUR po ng DICT. So because of that reason, hindi po na-release po yung budget sa amin. Ba't ninyo ho ito nabigyan ng pondo? Nasagaan naman po yan. Mr. Chair, we're looking at our releases, and as far as the ICT is concerned, 90% of their appropriation has already been released. For 2025? For 2026 as well. Dahil sa magkasalungat na pahayag ng dalawang ahensya, inatasan ni Senator Bam ang mga ito na mag-usap upang maisaayos ang naturang serbisyo ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, umabot na sa 91 million ang bilang ng mga Pilipinong may Digital National ID batay sa datos na ibinahagi ng DICT.